Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, maadjong morning, Eastern Visayas. Happy New Year sa tanan nga nagtanaw nato karon ug tanan nga naminaw nato dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Di nato pag-asawaan ng mga informasyon sa tibuok Eastern Visayas pinaagi sa atong mga sister stations sa Radyo Pilipinas sa Calbayog City, pinaagi ni Ms. Josette Pretencio, and sa Radyo Pilipinas Borongan, pinaagi ni Ms. Daisy Belazar. And sa atong Philippine Information Agency, si Sir Rod Victoria, ug sa Radyo Pilipinas Sogod. Kini mo higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza. Of course, sa Master Control atong katubang si Noel Palogod, pinagi sa pagpanguna sa atong Station Manager Dudens Alaras. Og it's Monday, back to normal mga higala sud sa duha ka semana, no? Nga bakasyon grande sa ato nga mga trabahante sa gobyerno. Yes, so balik na pud karon di ana nga atong admin staff, sila si Miss Rosemary Mikati June Amora o atong security guard officer Igoy Paul. And sa atong kinatibukang fair sa Radyo Pilipinas Sogod sa atong Technical Division, sila si Engineer Noki Parado, sila si June Antegra, Noel Palugod o si Paritz Cabalis. And of course, ang atong mga frontliners, mga higala sa production division, pinaagi nila ni Aljon Malot ang natutukikan sa lungsod sa Silago, Hinunangan o Kinundayan. And then, that's Aljon Malot. Anahawan St. Bernard o San Juan, Miss Ria Mikate, o sa mga kalungsuran dito sa Isla sa Panaon, sa San Ricardo, Pintoyan, San Francisco, Liluan, lakip na ang Libago ng Sogod. Kini mo higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza. Buntok, Tomas Opos og Malitbog, si Roel Bugnos Jr. og sa Makrohon, Padre Borgos og Dakbayan, sa Maasin, si Miss Dalia Orit Atuil, and ganto sab sa Kento Distrito sa Leyte. Apil na ang lungsod sa Limasawa o gikan sa Matalom, Bato, Hilongos, ngadto sa Hindang Apil pa ngadto sa Baybay o sa Tibuok, Rehiyon 8 nga makover. Pinagi ni sa atong kugihan og kasaligan nga si Jevic Epes. And kining tanan mga higala nakabot sa Radyo Pilipinas Sogod, pinagi sa pagpanguna sa mga bulawanong hunahuna nga gipangunahan sa atong station manager Dudens Alaras. Good morning ka natong tanan og sa atong kahimtang sa panahon diri karon sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Kagahapon pa, no, nag-uwan-uwan ta dire pero dili gayud yung kusog nga uwan, igo-igo ra pud si Diyan. Then nagpasalamat pud ta og kaganinang buntag pagpadung nato diri sa atong Sibianan, medyo naglamugdong ang atong kalangitan pero karon mipakita na ang haring adlaw, no? Nana si Mr. Sun pero di gyapon ni nato ni di gyapon ta mohatag og konfiyansa mga higala because today it's Monday mo naggilak-gilak ko karon sa ahong sa ahong kimuna. Kay Lunes man lagi karon. So I hope okay ra inyong kabuntagon diha. And sa supply sa atong kuryente o sa tubig, dihay power interruption kagahapon pero kalit ra pod nga dali ra pod nga nibalik or 5 minutes, no, naibalik ra pod ang atong supply sa kuryente og ang atong internet connection mga higala netong aging semana murag nagwawa, no, pero karon kagahapon diha po'y mga murag mihinay ang atong signal pero nabalik na po sa normal sa pagkakaroon. Hopefully, tuloy-tuloy na ang ligaya, no? Oo. Basta Lunes lagi magsilak-sidlak ko. Yes. And good morning. Sa ato sa mga peace and order situation sa atong lalawigan sa Southern Leyte, way mga nahipatik nga dunay dagkong mga panghitabo. Naamang gani na kaning manageable ra sa PNP, no? So manghinaot ta nga ang uban nga mga kalungsuran, uban nga mga lugar dinhi sa atong Eastern Visayas anindot pod ang atong kabuntagon. Okay. So dita maglangay mga higala. Para sa itong panag-uban, dinis sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visaya. Yes,
sa mi ang mura bagwa pa ang kalbayog, no? Bagwa kalbayog pre, Noel? Yes, good morning, good morning. At unahon sa atong sequence karon. Radyo Pilipinas Kalbayog, Miss Josette Pretencio. Good morning, Miss Josette. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Ate Gemma. Ang sa bugos nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. And Happy New Year po sa iyong tanan. Also good morning and Happy New Year kan Ate Daisy Belizar. Ang sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. And of course, good morning and Happy New Year also kan Sir Rodrigo Victoria sa PIA Biliran. Ang sa bugos nga team sa PIA, syempre sa pagpamuno sa aton Regional Director si Sir Rian Arento. Sa ngaran sa naton Acting Station Manager, Hinaro Navilon, ako ang iyong mga kaupod. Yan ang Lunes nga edisyon sa naton taramdaan. Good morning Eastern Visayas, Suzette Pretencio. Ngaan kaupod liwat naton sa Master Control, si Joven Cardenas. So maupay nga aga, and Happy New Year sa nga tanan nga namamati sa aton yan ano. Today sa Calbayog, Ate Gemma, Ate Daisy nga Sir Rod, tikang pa sa kulop sa Sabado ano, gulpian pag-inuran. Maray good unda nga pag-inuran hangtod sa kakulop Sunday. Pero mga around siguro mga gabi, mga alas 11, umundang nan pag-uran. Ngan hangtod yan na, waray na good sa pag-uran dide sa Calbayog. Although, madalumdum lagi hapon, amon dide panahon, ngan may lagi hapon, san kutiyay nga pagtarahiti, mao nga diri gihapon kita magtagya, magdarasan, aton mga panangga sa oran, kapote, aton mga umbrella o payong para sa don madali magitaas ang tubig ang pagbaha magdara na daliwat san butas para malikyan ang leptospirosis nga daman ko dito nakukuha naton labi na para sa don may mga samad o nga maghirot na laketa maging mabinantayon. So yan na naman temperatura dito sa Calbayog, gadi kami sa 25 degrees Celsius. So, mapinit-pinit talaga. Oo. Feel pa namon ang malamig na simoy san hangin. So, mahitungod sa waray undang nga pag-inuran, damo nga mga bungto dide sa summer nagpalusan, nagpagawas ang class suspension kung na sinian Calbayog. So, ang Calbayog suspendido ang klase sa nga tanan nga level nga suspendido liwat ang klase sa Catbalogan City sa munisipyo sa Santa Margarita ngan sa Bungto, San Gandara. Samtang dito naman sa probinsya sa Northern Samar, suspendido gihapon ang klase sa nga tanan nga level mapa private o public school man ngan suspendido liwat ang trabaho sa government offices dito sa Northern Samar. Yan ang adlaw sa Enero 5 nga nagpapabilin nga suspendido gihapon ang biyahe sa mga sarakyan pandagat basar sa ginpagawas nga sea advisory sa Coast Guard Station Northern Samar. Para sa utilities dito sa Calbayog, ang Samelco 1 nagpapadayon sa restoration activities dito sa Tinambakan District agud mahibalik ang kuryente sa mga apektadong barangay. So ang rason sa pagkaparong sa kuryente dito sa Tinambakan District mahitungod sa sustained line fault sa feeder 5. So nagpahimang ang Samar 1 Electric Cooperative Incorporated o Samelco 1 sira nagpapadayon nga ginimuniran nga tanan para mahibalik ang kuryente. Sa tubig naman, waray nagpagawas ang Calbayog Water Company Incorporated sa pagkawara san abid san aton mga tubig sa gripo.
Oo. So, mao pa ini. Pero syempre malain ang panahon na no. So, aton nala nga atong pinsaron nga posible gihapon nga maapektuhan ang abid sa tubig linabi na nga danay ano inaapektuhan na naton mga water source dito sa Panas Hayiban Falls. Mao nga bantay na lakita, yan na palain magtirok sa tubig para sa panahon nga mawadahan abid sa tubig yan natin mga gripo in may adakita magagamit. So sa atin naman communication lines, Good. pipira nga parte particularly dito sa Amhon Dapit, dito sa Paroksing ko Barangay Dagum, indanay nagluluya ang signal. So unstable ang signal nga nawadan kami kuryente o ako nawadan sa internet connection o dire kuryente nawadan na internet connection kakulop. So mahitungod nga may ada dito akon siguro atong linya na utod an akon linya sa akon internet. So hopefully yan na nga adlaw mahibalik na an internet para mas maging maupay akon pagstay sa balayon. Labi na yan nga panahon bagan kinahanglan gud naton an internet inabinasan akon liwat san aton liwat pagtrabaho dito sa media. So parte naman sa peace and order dito sa Calbayog, kami generally peaceful. So asyad to an aton una nga impormasyon update dito sa syudad San Calbayog. Ngan para sa daton mga nahikay nga balita, top stories of the day dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Klase sa Calbayog suspendido na tungod sa shearline. Bureau of Fire Protection Cat Balogan nagdumara sa water level monitoring and landslide assessment. Samtang biyahe sa mga sarakyan pandagat sa Northern Samar suspendido. Ngan Pulangi River sa Bungtosan, Katarman, Northern Samar adton na sa red warning level. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo. Ayaw ka mo pagbaya sa naton live stream sa Facebook at sa YouTube at Radyo Pilipinas Calbayog. Kay aton iton nga tanan igdetalye ngan iglalagay sa aton second part sa naton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Back to you, Ate Gemma. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Mi Suzette sa imong pasyo na. Okay, ato sa pangumustahon ang Radyo Pilipinas Borongan Eastern Samar, pinagi ni Miss Daisy Bilazar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Daisy, good morning. Yep, magandang morning Miss Gima and Happy New Year ha aton nga tanan ngan. Yes, and syempre habugos naman nga para sa itong Radyo Pilipinas so good Southern Leyte pangunguna ni Station Manager Sir Dodens Alaras. Magandang morning kan Mr. Rodrigo Rod Victoria hiton Philippine Information Agency Biliran. Happy New Year gihapon ha imo. And so good man Miss Suzette, Happy New Year and Radyo Pilipinas Calbayog. So tikang naman din diha Radyo Pilipinas Borongan supervision ito na amon Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda in full force ito na bugos nga istasyon hit Radyo Pilipinas Borongan para makapahatin mga balita, impormasyon ha atin pa na Lunes nga edisyon ha taramdan Good Morning Eastern Visayas. And bueno kahimtang iton amon panahon at least na improve pero may da pa namon mga pag-uran niya na tikang haton mga pag-inuran kakulop nga adlaw tikang pahaton gabi haton Sabado nga kundiin nagresultahin hiluag nga babaha di diha probinsya hiton Eastern Samar. So yun ang mga oras nga hindi kang kaninhan kaagahon waray naman namon na experiensyahan good nga mga pag-uran nga ni di diha Borongan nag-stop adton pag-uranhan yan nga kaagahon. So we're hoping nga adton mga lugar nga affected adton mga upstream areas di diha probinsya ni Eastern Samar nga asya good adton mga nagkababaha nga naglalaom kita nga this time in nagtikang na pag-subside adton na
tubig, no, aton hitaas nga tubig di daton tagsa nira nga mga lugar, labi na aton didapit ha northern side dito na amon probinsya, Hipapad, Artiche, nga dito Dolores, Oras, nga na iba pa, ano, dara kay saling pa at least yan nga mga oras in waray na kami mga masulog nga mga pag-uran. May aday panakanaka nga ano nga mga pag-uran, pero diri sugad adton kakalok nga adlaw nga makababaraka adton kabutanghan na panahon. So yan na, nagpapabili na lang nga mahagkot iton panahon. Ano, dara lagi hapon hiton nga epekto, probably amihan, ano, and then affected lagi hapon kita hiton na share line. Samtang iton kadagatan naman didi nagpapabilin nga mabalod. So padayon pa nga giniisa hiton Philippine Coast Guard iton suspension hiton mga biyahe ha kadagatan hiton na Eastern Coast hita probinsya iton Eastern Samar tikang nga Artiche nga di syudad hiton Borongan ngadto dapit naman Hagiwan, ano, bawal pa adton mga pagbiyahe hadagat darahiton gibaleri nga panahon. Makusog iton gale force winds nga inaabat, ano, didiha Eastern Samar didito na amon mga kadagatan ngani. May ada kami nahipatig duha ata nga mga parupangisda nga daiyan na nawawara. Alright, pero sana makakuha kami positibong update nga da nero niyan. Mga kinuan ni Heral linawod, ano, dida pahadton January 2nd nga nakakalop waray pa makabalik. Alright, ngan para naman aton mga government workers aton kadakan, it's back to reality. No, pagkatapos aton bakasyon nga mairo iha darahaton Christmas break, pero may ada gihapon kami di mga empleyado hiton gobyerno nga extended iton ira bakasyon, like yung bungto hiton Artiche kasi labot la hiton klase amo in pati iton work suspended gihapon hanasabi nga lugar bungto hiton San Policarpo, klase nga government work iton suspended, pati na iton bungto hiton sulat klase and government work iton iton suspendido yan ang adlaw January 5. Pero iton bugos naman nga Eastern Samar, suspendido naman iton klase iton nga tanan nga level darahaton igin pagawas nga kamanduan iton amon na provincial governor Ralph Vincent Ivardoni kagabi, ano, para hatag hina prioridad hiton safety naman hiton mga kabatan-unan, mga estudyante nga unta mapasok kay na nga adlaw. Hapag taga kuryente di Eastern Samar so far, ano, habot nga haton mauran nga panahon diri gud tal nga apektado adton serbisyo elektrisidad except la dito aton mga higrayo nga mga lugar, mga upstream nga mga areas nga mga pinanbaha nga syempre kailangan parungon, ano, para gihapon hiton ira safety nga na pira pa nga mga lugar naka-experience, no, pero di haton mga mainline in so far, ano, diretso man aton supply hiton kuryente, and probably unin hiton alas 9 makakakuha kami hin update kang naman ha Eastern Samar Electric Cooperative kung hain aton lupgop aton mga naapektuhan, ano, hin power interruption dara nga resultahin na pagbaha. Peace and order situation nagpapabilin nga mahimyang iton bugos nga probinsya iton Eastern Samar sumalapa hiton na ESPPO. Haman communication lines wari naman problema so far, ano, basta may ada kala load, no, and yun kaya, no, magagamitan naman iton imong telepono. And by the way, para ito naman pag taga kuryente nagkaabot nato na aman mga power bill, so para masigurong hadero-diretso iton serbisyo elektrisidad, ano, bangin yung mga limtan kasi nag New Year adto na aton kabaraydan hiton kuryente, labi na kon maglahos iton due date, ano, may ada kasi niya kun habaga dugang nga patong ano hiton bayad kun diri kita makabayad on time. Ngan bueno, para naman headlines iton mga balita na hikayat Radyo Pilipinas para yan na nga adlaw January 5, 2026. Siyahan business permit renewal pagdudumaraon hiton local government unit hiton Borongan tinikangan yan ang adlaw Enero 5. Baha nakaapekto ay Hipapad, DSWD 8 nakaandam, samtang isa nga para panagat nga nawawara ha Borongan City, taluwas nga nakauli.
Shareline nagresultahin baha evacuation hapira nga bungto hit Eastern Samar. Samtang duha nga propanisda bungtuhan Llorente nga linawod habot ngan maraot nga panahon nawawara. So Miss Gima, Suset, and Mr. Rodrigo, ang detalye hiton mga balita ipapada nga titon Radyo Pilipinas Borongan has second round hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visaya. Yes, thank you Miss Daisy sa imong pasio na. Good morning, Eastern Visayas. Sa kontak na mga higala, it's 22 minutes after 8 and ang the only rose among the thorns bitaw ang atong pinaka-rose. Yes, good morning and Happy New Year, Sir Rod. Good morning, Eastern Visayas. Malipayon nga bagong tuig sa atong mga kaubanan ning unang episode sa Good Morning Eastern Visayas sa tuig 2026 kang Ma'am Gima Yes, Destresa, good Ma'am morning. Giselle Patricio, Good year. Ma'am Daisy Belisar. Ug man sa uban natong mga kaubanan nga wala din sa Good Morning Eastern Visayas. Kabahin sa panahon sa pinagkailang sitwasyon din sa probinsya sa Biliran, maobserbahan nato nga medyo nagpakita ang haring araw pero padayon pagyapon nga mapanganuron ug may hadla gyapon nga bundak yapon ang uwan karon nga adlaw. Gani kagabi mihuros ang kusog nga hangin nakuyawan ang mga tao tungod kay abi bagyo namin pero ang galing lang kay absent ang uwan, hangin na lang ang naa nga kusog kaayo pero nawala lang gyapon karong buntag. So sa nakalabay nga mga hinapos sa tuig 2025 sa Disyembre o gani sa primerong semana, nakita nato nga naka hiyagom gyapon ang probinsya sa Biliran sa epekto sa Shareline din adunay mga nakasinati nga mga pagbaha diha sa atong pipila ka mga kalungsuran dito sa lungsod sa Kawayan o gani dito sa lungsod sa Culaba adunay gamay nga landslide nga nahitabo. So mao kadto pero gi-aksyonan kay dayon sa atong mga kaigsunan sa kaubanan sa gobyerno aron makaagi ang atong mga kaigsunan sa mga kadalanan. Unya kabahin usab sa kuryente nakasinati ang tibok area coverage sa Biliran Electric Cooperative sa pagkapaong sugod kagabi alas 7:12 adlong Domingo tungod sa Ormoc San Isidro tungod sa pagkapaong sa Ormoc San Isidro 69 kV line base sa taho gikan sa NGCP. Unya mibalik ni siya kaganina pag yung 1:30 sa buntag perting lamok unya namaypay ang mata bisan medyo kuan kay medyo ning init naman siya gamay. So mo tong nagreklamo ang mga tao tungod kay ang kuryente magyod murag sumpay na sa kinabuhi sa matag panimalay. So sa sitwasyon sa peace and order, wala gikataho nga mga firecracker related o indiscriminate firing nga mga insidente sa probinsya sa Biliran sa nakalabay nga pagsugat sa Pasko o sa bagong tuig. Pero adunay mga nahimantala nga mga insidente sa mga kadalanan gani adunay gikataho nga usa ka ulitawhay ang nadisgrasya nga nagdrive og motor unya nahalukso ngadto sa nabangga ang iyang sakyan nga motor unya nahalukso siya nahulog siya dito sa barangay Karay-Karay diin mo ay hinungdan sa iyang hinanaling nga kamatayon niadtong Enero 3 sa kadlawon. Pero nagpabilin gyapon nga mahimyang o generally peaceful ang probinsya sa Biliran taliwala ani nga mga insidente sa mga disgrasya sa motor sa atong mga kadalanan sa probinsya. Unya, ang walo sa kalungsod sa probinsya sa Biliran nagdeklarar og suspension sa klase sa tanang level og ingon man trabaho sa sektor sa edukasyon. Apan karon ani kita may empleyado sa gobyerno mitungha tungod kay wala may suspension nga gideklarar ang atong mga local chief executives kabahin sa mga empleyado sa gobyerno. So alang sa atong mga balita sa second nga portion, biyahe sa dagat sa Kawayan Maripipi na Bal gibalik na DTI Biliran milunsad sa 2025 Disaster Preparedness and Management Manual o 2025 Young Farmers Challenge Awardees gipasidunggan sa probinsya sa Biliran. Ug mao kadto ang mga sitwasyon o mga taho diri padangat unya sa dinhi sa PIA Biliran sa ngalan sa atong regional head sa PIA Biliran sa PIA Region 8 si Sir Rian Arento ug mga kaubanan
kini si Rodrigo Victoria. Daghang salamat ug maayong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ang salamat si Rod o good morning dihanin Diyos sa ato nga PIA family. Good morning labi na kang Brad Bong Pidalino. Okay, sa dirisab sa atong lalawigan sa Southern Leyte, sa atong mga kalambuan karong adlaw, na nagunang mga informasyon nga nahikay sa atong lawak balitaanan sa atong CBAnan para karong adlaw nga Lunes. Yes, Pitsa 5 na, paspas na po ng pagligid sa panahon, no? 5 na karon sa January. Okay, schedule sa application sa business permit o licenses sa hinunangan di pasabot. Ato masayran ang detalye pinagi ni Aljun Malot. Samtang buhatan sa tresorira sa Sogod nanawagan sa mga magbubuhis sa lungsod nga mubuhis na karon para dunay diskwento. Mga mag-uuma sa Southern Leyte ni salmot sa Native Cattle Production Training. Jevic Epis, muhatag sa detalye ni Ana, o Department of Energy andam na sa pagpatuman sa unang locally funded power project sa Southern Leyte. Detalye ni Miss Dalia Orit Atuil, o ang Southern Leyte State University hinunangan campus adunay bagong campus administrator. Kiniguban pa, masayran sa pagpadadyon sa atong mga balita din sa atong CBAnan sa Radyo Pilipinas o sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning,
Eastern Visayas. Yes, good morning Eastern Visayas, and we're back mga higala para sa paghatag sa mga detalye sa itong mga informasyon, and it's now 31 minutes after 8 in the morning. Ug sugdan na nato ang paghatag sa mga kalambuan at unahon ang atong sister station sa Radyo Pilipinas Kalbayog, followed by Borongan, PIA o kita sa Radyo Pilipinas Sogod. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ms. Suzette? Matikang dide sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, klase sa Kalbayog suspendido na tungod sa San Shoreline. Detalye, pamatian naton matikang kan Charmaine Parito Balves. Radyo Pilipinas Report. Suspendido ang klase sa nga tanan nga level sa pampubliko ug pribado nga mga eskwelahan sa Calbayog City, Samar, yan na adlaw Lunes, Enero 5. Ang suspensyon ang ginmando ni Alkalde Raymond Uy tungod sa eksperyensya nga malain nga panahon ug na-report nga mga localized flooding sa pipira nga lugar sa syudad. Base sa gobyerno lokal, gingawas ang direktiba sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office para masigurado ang kaluwasan ug kamutangan sa mga estudyante. Ginabisuhan ang publiko nga magpabilin nga alerto, maghirot linabina sa mga madali bahaon nga mga lugar ug padayon nga magsubaybay sa opisyal nga anunsyo sa lokal nga gobyerno para sa kadugangan nga abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Parito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Charmaine, sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang tikang naman din Radyo Pilipinas sa Borongan, we're saying good morning anay hato natin para nga viewers online, Emilin Solo Kalunoy, Barangay Kapitan, di na naman inihiton usahit mga barangay San Julian diin na bahagi hapon inihira. Maria Mayra Flor, thank you for joining, and Ati Weng Amosco. Ngan siyahan nga balita nahikay Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw Enero 5, 2026, business permit renewal pagdudumaraon hiton local government unit hit Borongan tinikangan niya na nga adlaw. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ng mga negosyante sa syudad nga pagpahimulusan na naging papatuman nga business permit renewal ipinagit electronic business one-stop shop o EBOS na gindudumarit business permit and licensing office BPLO. Ang lokal nga ibat nga pinalidad naging bubuhat sa City Hall lobby. Para malikyan adton pagpinilangan maeksperiensyan adton madagmit nga pagkukuhan business permit, ginabi-abihan BPLO ang mga negosyante nga magproseso ang business permit renewal online. Bisitahon adton webpage ang BPLO, i-click adton link nga https://bpbc.ibpls.com/City of Borongan Eastern Samar/ Kasubungan BPLO pagdudumaran IBOS at hintutungdan nga mga buhatan ng lokal nga pamunuan ugan mga ahensyan gobyerno nasyonal sa ugan Bureau of Fire Protection ug Philippine National Police. Ang mga negosyante pwede magbayad ng business taxes, fees ug charges online ipinagyan Land Bank Link Biz Portal. Igimpatapod pa ang BPLO nga andaman irabuhatan na pag-asister ang mga negosyante nga mga pag-online ng business permit renewal ilabi na adto nakaka-eksperyensya hinmahinay ng internet connectivity. Upudliwatan business transaction sa gintatagad na IBOS at to new business o business permit retirement ang mga negosyo nga iguudang anay. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang nga salamat ang report Ati Sok Aberia, and magandang morning gihapon kan France Navarrete Probe, Jeremy Ubalde, Jennifer Golmatico, Charmaine Caraga, Merly Hicomo, and Teresa Osita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 36 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon. Yes, ato isunod si Rod Victoria. Si Rod?
Good morning, Eastern Visayas. Alang sa unang taho din sa Piahi Biliran, biyahe sa dagat sa Kawayan Maripipi Naval, gibalik na. Gibalik na ang tanang biyahe sa dagat sa ruta sa Kawayan Maripipi Naval ug balik human gileft ang temporaryong suspension sa mga biyahe sa tanang sasakyang pandagat nga nagtimbang og 15 gross tonnage paubos. Sumala sa Coast Guard Station Biliran alas 6 sa buntag nining Enero 5, 2026, opisyal ng gileft ang advisory nga gi-issue nitong Enero 4 tungod sa kantangan sa panahon. Busa ang tanang biyahe karon ang gitugutan na og mahimong ipadayon ilawom sa normal nga operasyon. Bisan pa niini ipamduman sa Philippine Coast Guard ang tanang marino o mga operator sa sakyanang pandagat nga magpadayon sa pagsunod sa HPCG Memorandum Circular No. 02-23 o ang revised guidelines on movement of vessels during heavy weather aron masiguro ang kaluwasan sa tanang pasahero o tripulante. Para inusab ng ipahimangnuan sa Coast Guard Station Biliran ang tanang maritime stakeholders nga unahon kanunay ang kaluwasan sa dagat. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Sir Rod sa imong informasyon. Samtang dibalik diri sa atong mga kalambuan, diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para karong adlaw nga Lunes. Para sa atong mga informasyon, sa unang mga kalambuan, sa atong nakutlo nga mga kasayuran, schedules application sa business permit o licenses sa hinunangan gipasabot. Ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Dong John, please come in. Gipagawas na sa lokal nga panggamhanan sa hinunangan Southern Leyte ang schedule sa pagproseso sa business permit o licenses nining tuiga. Nasairan nga sugdan kini sa Enero 5 ug mulungtad hangtod Enero 31 din gibahin ang 40 ka mga barangay sa lungsod. Gitaho sa lokal nga panggamhanan nga 50 lamang ka aplikante ang pagdawaton matag adlaw. Gipahinumduman ni ini ang mga negosyante nga siguraduhon nga kompleto ang mga rekisitos alang sa dali nga pagproseso. Panawagan sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa Municipal Treasurer's Office ngadto sa mga magproseso nga sundo ng schedule aron masiguro ang kahapsay sa kalihukan. Balita gikan sa lungsod sa hinunangan para sa Bagong Pilipinas sa Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Aljon Malot sa imong report. Takna sa Radyo Pilipinas, 39 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik tide sa RP Calbayog, BFP Catbalogan, nagdumara sa water level monitoring and landslide assessment. Nagbapadayon ang Bureau of Fire Protection o BFP Catbalogan City Fire Station sa pagpatuman sa mga aktibidad subay sa oplan paghalasa tungod sa padayon nga epekto sa shoreline sa rehiyon sa Eastern Visayas. Sa ilarom sa pagpamuno ni Fire Senior Inspector Robert Espinula, Acting City Fire Marshal, ang mga personahe sa BFP Catbalogan, upod ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, nagbuhat sa water level monitoring ngan assessment sa mga lugar nga delikado sa landslide. Sumala sa BFP, ginbuhat ining aktibidad agon masiguro ang kamutangan sa mga komunidad ngan sa pagsiguro sa kaupayan sa mga gamit ngan personal protective equipment o PPE sa ahensya para sa managmit nga epesyente nga pagresponde kung may ada emerhensya. Ginpahimang nuliwat ang pagpanalipod sa publiko, paghatag sa tama ngan husto nga impormasyon ngan pagpahilawig sa kamutangan sa pag-andam sa syudad kontra sa posible nga pagbaha ngan landslide. Aton oras, 40 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita, tikang didi Radyo Pilipinas sa Borongan, baha nakaapikto habong tuhan hipapa DSWD 8 nakaandam, samtang isa nga para panhagat nga nawawara ha Borongan City, taluwas nga nakauli. Ang detalyahan report tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas. Report.
Nagdarahin haluag nga pagbaha ngan pag-evacuate ang shoreline hapipira nga bungtuha Eastern Samar sumala situational report number 2 han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Ha initial nga report umabot ha 8,118 nga pamilya o 26,252 nga individual ang apektuhan hapito nga bungto lakip ang Hipapad, Maslog, Dolores, Canavid, Borongan City, Llorente ngan Balanghiga. Hakabugusan nga ihap, 122 nga pamilya o 442 nga individual ang apektuhan han pag-ayop, diin 7 nga pamilya nga may ada 24 nga individual ang nagpapabilin ha evacuation center habungtuhan Hipapad. Naitala gihapon ang mga insidente in landslide hapipira nga barangay Hataf ngan Borongan City. Subala ha PDRRMO may daan na mga lugar nga cleared ngan passable pero padayon nga diri maagian ang barangay Binuwangan ha Borongan City tungod han pagpari kantuna. Samtang haluag nga pagbahaan na report nga 39 nga barangay ha mga bungtuhan Hipapad, Maslog, Dolores, Taf, Borongan City, Salcedo, Maydolo ngan San Julian. Pinahawak tubtub ha pasugbong ang kahitaasan baha hapipira nga parte ha Hipapad samtang may dagihapon mga kalsadang antulay nga diri pa maagian. Haluyuhini waray pa nahitala nga dangyos sa mga kabablayan, agrikultura, livestock and poultry. Waray gihapon na report nga namatay, nasamaran o nawawara ngan padayon nga functional and supplying kuryente ngan linya in komunikasyon ha probinsya. Tungod han padayon nga pag-inuuran, suspendido ang klase nga tanan nga level pampubliko ngan pribado habugos nga probinsya Eastern Samar. Yan ang adlaw Lunes, Enero 5 ha ilaruman executive order nga ginpermahan ni Governor Ralph Vincent Verdoni. Padayon ang monitoring han PDRRMO, naka-activate an emergency operation center ngan padayon nga naka-standby ang mga emergency response team katapos ipahitaas ha blue alert status ang probinsya. Para Bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang tao sa PIA Biliran, DTI Biliran, milunsad sa 2025 Disaster Preparedness and Management Manual. Opisyal nga gilunsad sa probinsyal nga buhatan sa Department of Trade and Industry sa Biliran ang 2025 Disaster Preparedness and Management Manual. Niadtong nakalabay nga tuig sa bulan sa Disyembre 18. Isiplakang sa pagpaligon sa pagpangandam o hiniusang pagtubag sa probinsya sa panahon sa mga kalamidad. Tungod sa talagsaong kabutang sa Biliran, padayon nga giatubang sa probinsya ang hulga sa mga bagyo, landslide ug linog. Ang kadaot sa bagyong Ordohan niadtong tuig 2017 ug ang kadaot nga gibilin ni Bagyong Opong nagpakita sa kahuyang sa probinsya ug sa dakong panginahanglan sa lig-on nga disaster preparedness measures. Gihimo sa DTI Biliran uban sa probinsyal nga pagamanan sa Biliran ug uban pang mga kaabag ang manual nga giuluhan og Disaster Preparedness and Management Manual, a unified step towards resilience. Din kini gibase sa Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, Republic Act 7581 or Price Act ug uban pang may kalabutan nga mga balaod. Ang manual usa ka practical ug magamit nga giya nga haom sa mga risgo ug panginahanglan sa biliran. Naglangkob kini sa mga klaro nga mga pamaagi sa disaster preparedness, response o recovery, updated nga hazard o risk maps sa probinsya, listahan sa mga ahensya o suppliers sa nagunang mga pinahanglanon ug mga giya aron masiguro ang igo ug patas nga presyo sa mga produkto atol sa emerhensya. Sumala kang Rebecca M. Permanes, OIC Provincial Director sa DTI Biliran, gikinahanglan ang panagiusa sa tanang sektor sa pagdumala sa kalamidad. Matud niya ang manual tumong nga mapauswag ang kultura sa pagpangandam, kalig-on ug pagtinabangay sa tibuok probinsya. Sa paglunsad sa 2025 Disaster Preparedness and Management Manual, gipadayag sa DTI Biliran ug sa mga kaabag niini ang ilang padayon nga paningkamot sa pagtukod og mas luwas, mas lig-on ug mas andam nga biliran batok sa umabot nga mga kalamidad.
Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, buhatan sa Tresorira sa Sogod, nanawagan sa mga magbubuhis sa lungsod nga mubuhis na sa labing sayo nga panahon. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Ang Business Permit and Licensing Office ubos sa Municipal Treasurer's Office uban sa suporta o giya ni Mayor Sheffidan dinhi sa lungsod sa Sogod, malipadyon nga nagpahibaw sa publiko nga subay sa Republic Act number 11032 nga nailhan usab isip Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, gikinahanglan ang tanang ahensya sa gobyerno nga mopasimple, kunyano, mo standardize og automatic nga mga proseso aron mapaadyo ang paghatag og serbisyo. Ang pagparehistro sa business permit sa tulo ka sayon nga mga lakang. Una, ang pag-apply. I-submit ang kumpleto nga mga requirements uban sa hingpit nga napuno sa Unified Application Form. Ikaduha ang pagbudget, bayaran ng tanang buhis ug uban pang balayro nun. Ikatulo ang pag-release. Kuhaon ang business permit ug barangay business clearance. Sa panahon sa renewal gikan sa Enero 5 karong adlaw hangtod sa Enero 20 nituig 2026, alang sa online nga pag-apply o online nga pag-budget, bisitahon ang mosunod nga mga link o iscan ang QR code aron makita sa hulagway diha sa ubos nga mga clearances. Alang sa dugang informasyon o klarifikasyon, palihog bisitahon ang inyong business-friendly nga opisina, Business Permit and Licensing Office, Business One-Stop Shop kun boss o kontakon ang mga mosunod nga mga numero 0535770453. Palihog husadyon og perahistro ang inyong business permit sa tukmang oras aron malikadyan ang multa. Balita gikan sa buhatan sa Tresorira ning lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pa nga balita, biyahe sa mga sarakyan pandagat sa Northern Samar suspendido. Ini igdedetalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Temporaryo nga ginsuspende san Coast Guard Station Northern Samar ang biyahe san mga sarakyan pandagat tungod sa makusog nga hangin nga dara sa northeast monsoon o amihan. Base sa Coast Guard, diri tutugutan magbiyahe ang nga tanan nga sarakyan pandagat nga may 250 gross tonnage o mas samubo pa sa northern ug eastern coast sa Northern Samar, lakip ang mga ruta nga sakop San Biri, Lavizares, Rosario, San Jose, Bubon, Katarman, Mondragon, San Roque, Pambuhan, Lawang, Palapag, Mapanas, Gamay ug Lapinig. Suspendido liwat ang biyahe sa mga sarakyan pandagat nga 35 gross tonnage o mas samubo pa sa western coast San Probinsya, partikular sa Allen, San Isidro, Victoria, Capul, San Antonio ug San Vicente. Ginpatuman ang sea travel suspension como paghirot sa kaluwasan sa mga pasahero ug tripulante. Ginabisuhan ng publiko nga mahugot nga maghirot, likyan ang pagbiyahe sa dagat ug mamati sa mga masunod nga abiso tikang sa Philippine Coast Guard ug DOST Pag-asa. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Da mga salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras mga kasangkayan, may adanala kita 10 minutos ug sama alas 9 haaga nga nasa ring Hiverna no Fies Kaliba. Good morning, medyo sumikat na si Haring Araw dito sa oras Eastern Samar. Da mga salamat ang feedback Verna. Nganduga nga balita, nahikay Radyo Pilipinas Borongan. Share line nagresultahin baha, evacuation hapira nga bungto didihay Eastern Samar. Balikan ta hiati pen pumidahan na report. Radyo Pilipinas Report.
Napulo hakabugusan nga 13 nga barangay han bungtuan hipapad an apektuhan han pagbaha tungod han padayon nga makisig nga pag-inuran sumala flood situation update Enero 4, 2026. Padayon ang pagmonitor han sitwasyon han mga tauhan han hipapad fire station upod ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO base mabantayan ang kahimtang han mga apektado nga lugar. Ginmonitor gihapon ang mga evacuation center base masiguro ang seguridad ngan kaupayan han mga residente. Ginpapahinumdum ang publiko nga makigsumpayan na hipapad fire station pinaagihan numero 0920-396-6472 kung may sunog o iba pa nga emerhensya. Nagpapabili naman nga naka-alerto og preparado ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ha posibleng epektuhan shear line ha Eastern Visayas. Sigun han DSWD 8 may kabugusan nga 142.2 million pesos nga kantidad in relief resources ang nakapreposition ngan andam ipandistribuer kun pagkikinahanglanon. Lakipan mga ginandam nga ayuda, 164,832 family food boxes, 11,973 ready-to-eat food packs, 18,543 non-food items, ug 2.5 million pesos nga standby funds parahan madagmit nga disaster response. Padayon ang koordinasyon han ahensya mga lokal nga gobyerno, agud masiguro ang madagmit ug epesyente nga distribusyon han ayuda ha mga komunidad nga maapektuhan han maraot nga panahon. Samtang talwas nga nakauli alas 4 han gulup Enero 4 haira barangay ang nawawara nga para panagat nga Hidimosthenes Pimentel Senior 53 anyos residente han barangay Sabang North, Borongan City. Sumala inihan impormasyon nga ginpadangat sa Radyo Pilipinas Borongan ni Grace Basada Mingote, Traffic Division Chief han LG Borongan ug kabarangay ni Pimentel. Sigun kan Mingote nagsumat himano Demosthenes alias Butchok nga nakahigot hirahin payaw han Enero 3 san gabi. Upod niya isa pa nga kaupdanan hapangisda kundi nautod ang PC. Rason nga nagkabulag hirahan niya upod nga amo an una nga nakauli. Dugang paniya nakadamo iyahin kahibangi samtang tipauli tungod han padayon nga pagdaghan balud nga naging hinungdan hin mahinay nga padalagan han pumpboat. Iginpaangbit pa ni Mano Butyok nga ginpupusaan hindag nga balud an iya sakayan napupuno inihin tubig nga naduroy pa nga nagkaproblema an iya makina. Iginaanod pa kunuhiya tipakadto hamay dolong antes siya nga talwas nga nakauli. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borong. Mga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Alang sa kadugangang balita gikan sa PI Biliran, 2025 Young Farmers Challenge Awardees ipasidunggan sa Biliran. Ipasidunggan ang mga batanong mga mag-uuma o agri-entrepreneurs sa probinsya sa Biliran isip 2025 Young Farmers Challenge Awardees. Usa ka programa nga nagpalig-on sa papel sa kabatanunan sa pagpalambo sa agrikultura o kalambuan sa kabaryuhan. Ang mga provincial level awardees mo sila si April Loania, Amiril Sali, Emily Plantilla o Philip Bergo Olidad. Nga diin ang matagusan nakadawat og 80,000 ka pesos nga pinansyal nga grant isip pagsugod nga kapital alang sa ilang tagsa-tagsa nga mga agribusiness ventures. Tumong sa tabang pinansyal ang pagtabang sa pagpauswag sa lig-on o voluntaryon nga negosyo sa agrikultura nga makatampo sa food security o panginabuhian sa lokal nga komunidad. Dugang pa gipili si April Loania isip regional awardee nga nakadawat og dugang 150,000 ka pesos nga grant. Ang maong pag-ila nagpakita sa iyang talagsaong liderato, kabag-uhan o dedikasyon sa kamaayo sa agribusiness. Ug nahimong inspirasyon sa uban pang mga batanong may mga mag-uma sa rehiyon. Nagpasalamat usab ang mga awardees sa DA Amad Region 8 tungod sa padayon nga mentoring, technical nga giya o capacity building trainings nga nagpalig-on sa ilang kahanas o pagsalig sa kagalingon isip agri-entrepreneurs. Ipasalamatan usab si Governor Julio Espina sa iyang lig-on nga pagsuporta sa kabatanunan sa agrikultura. Ngunman si Provincial Agriculturist Brian Sinanguti sa iyang padayon nga pagpanguna o advokasya alang sa youth empowerment sa sektor sa agrikultura. Ang programa o sa kaklarang pagmatuod sa paningkamot sa gobyerno ug mga katambayayong ahensya sa pag-atiman o pagpalambo sa sunod nga henerasyon sa mga mag-uuma sa probinsya. Mao kini ang balita hini kay gikan sa PI Biliran, kini si Rodrigo Victoria.
o Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Sir Rod. O balik diri sa mga kalambuan sa Southern Leyte, Department of Energy andam na sa pagpatuman sa unang locally funded power project sa Southern Leyte. Na-report ni Miss Dalia Orit at Will. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dool na sa aktual nga pagpatungan sa Department of Energy o DOE ang labing una nga locally funded electrification project sa lalawigan sa Southern Leyte. Diin, gikatakdang ipahigayo ng bidding karong buwana human sa malampusong pre-bidding conference niini. Ang proyekto kabahin sa unang hugna sa locally funded project Total Electrification Program sa DOE nga nagtumong sa paghatag og kuryente sa mga panimalay nga wala pa maserbisyuhan. Gipili ang Southern Leyte Electric Cooperative o SOLECO isip usa sa 5 ka mga electric cooperatives nga unang partner sa implementasyon sa programa alang sa nakalabay nga tuig. Gikumpirma ni Alan Ferrer sa SOLECO nga ana-ana sa procurement stage ang proyekto human makumpleto ang tanang preparatory steps. Sumala sa taho sa Philippine Information Agency o PIA Southern Leyte, ubos sa kasabutan tali sa DOE o mga kooperatiba, ang LFP TEP alang sa fiscal year 2025 adunay kinatibuk ang pondo nga 192.8 million pesos. Niini 42.3 million pesos ang gialokar sa SOLECO aron mahatagan og kuryente ang 23 ka mga sitio sa Southern Leyte nga makabenepisyo sa 500 Gs ka mga panimalay. Sumala sa DOE, ang pondo gamiton isip subsidiya sa pagtukod sa distribution lines ug house wiring, lakip ang labor ug mga materyales. Apil usab sa unang batch sa implementer sa proyekto, ang Aklan Electric Cooperative, Aurora Electric Cooperative Incorporated, La Union Electric Cooperative ug Quezon 2 Electric Cooperative nga nagtimaan sa sinugdanan sa nationwide implementation sa maong programa. Atol sa signing ceremony, may pahayag si Energy Secretary Sharon Garin nga ang inisyatiba na hiuyon sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpalapad sa akses sa kuryente, sumala sa iyang ikaupat nga State of the Nation Address o SONA nga naglatid sa tumong nga mahatagan ng kuryente ang 4 ka milyon ka panimalay. Sumala sa DOE, ang LFP TEP 2025 nagamit og pondo sa gobyerno aron paspas nga mapadayon ang electrification pinagi sa koordinasyon sa utilities, cooperatives ug local government units ug uban pa nga mga stakeholders. Plano sa ahensya nga magpadayon sa dugang ang mahugna sa implementasyon karong tuiga ubos sa temang bawat bahay maliwanag. Paritagikan sa Southern Leyte Electric Cooperative para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit at Will, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong tak na mahigala, 59 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon. So, it's time for us to say goodbye na siguro. Good morning, Eastern Visayas. Yes, wala na kita oras sa Ate Gemma. Bano nga din namon, tatapusan namon partisipasyon yan na nga aton edisyon sa natong taramdahan. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat sa ako nakaupod nga news contributor. Yan ang Lunes si Charmaine Perito Balvez. Ngan sa aton nakaupod sa Master Control si Joven Cardenas. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navelon, ako otro ini si Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Nga natikang naman din di Radyo Pilipinas sa Borongan. Hangaran nito na amon station manager at Rusa Rivera Abunda. Nga nanto natin na bugos nga team and production. Okay, nato naging kaupo diyan na Engineer Soca Beria at Ipen Pomida. At technical naman hi Engineer Alquin Baldonido. Ini Daisy Lalosa Bilizar. Nasa rin nga damong salamat niyo pakigusama upay nga aga and Happy New Year lagi hapon. Good morning, Eastern Visayas. Sir Rod. Yes, good morning. Sa ngalan sa atong regional head, si Sir Rian Arinto, kaubanan o uman sa atong mga kaubanan sa mga provincial information centers sa unong ka probinsya. Sa atong mga kaubanan din sa Good Morning Eastern Visayas, ning unang adlaw episode sa Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat o maayong buntag. Good morning, Eastern Visayas.
Og sa ngalan sa itong mga kaubanan, diri sa Radyo Pilipinas Sogod ato katugbang, Noel Palugod sa Master Control, sa atong support sa admin staff, Ms. Rosemary Bicate, Jun Amora ug Igoy Paul, atong mga frontliners, sila si Aljun Malot, Ms. Ria Micate, Ruel Bugnos Jr., Ms. Dalia Orita Tuil, og Chevik Epids, pinagi sa pagpanguna sa atong abdik nga SM Dudens Alaras. Kinig hapon si Gemma Destriza. Thank you so much and Happy New Year ka Miss Daisy Laloza Belazar, ka Miss Josette Pretencio o ka si Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas.